po ang Diyos. So, masalamat po at muli tayong nabigyan ng pagkakataon po na maghayag po. At ituloy natin yung atin pong series. Amen. So, glory to God po. Tayo po ay panandaling manalangin. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na to. Salamat po, Ama, sa patuloy na katagumpayan na iyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat na patuloy kang magpapakilala sa gabing ito, Panginoon, ng katangian mo at kung sino ka at kung paanong ikaw ay distinct God, O God. Lord, ipapakilala mo rin yung distinct Jesus, Panginoon ko. Hallelujah. Kaya maraming salamat, O God, na ikaw ay kakaiba. Hindi man namin mapaliwanag, Panginoon, ang kabuuan ng iyong pagiging Panginoon, pagiging Savior, Panginoon ko, ng sa isang salita lang dahil, Lord, marami kang pagkakakilanlan. At Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos at sarili naming tagapagligtas. Dahil, Panginoon, sa kamangha-mangha mong mga ginagawa sa aming mga buhay, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na pinapaunawa mo sa amin ng mas malalim, at patuloy na pagpapakilala mo sa iyong sarili, Panginoon. Ama, tunay nga, O God, na ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon. Maraming salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. We also acknowledge, O God, ang kapangyarihan, Panginoon, at presensya ng banal na Espiritu sa oras na to, sa gawaing ito, Panginoon, na patuloy na tumimo sa puso at isip namin ang iyong mga salita na makapagbabago, Ama. Hindi lang namin marinig ang information about sa iyo, kundi, Panginoon, kilalanin namin ang paghahari mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po, Ama, sa katagumpayan po, Panginoon, ng gawaing ito. Wala po nawang maging hindrance, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. So, clear naman po yung aking boses po, Salamat po sa ating Panginoon. So, kung natatandaan niyo po yung ating series, The Distinct God, amen, yung una at saka yung pangalawa na pinag-aralan po natin nung nakaraan. Hallelujah. Ngayon naman tayo po ay dadako sa A Distinct Jesus. Amen. Our Lord Jesus. So yung pinaka-pangunahing kaisipan dito or yung tinatawag na kitot sa pag-aaralan natin ngayon, that the Jesus of Scripture did not leave room for reduction. He told us exactly who He was, and then He proved it. So dito sinasabi na yung Jesus sa banal na kasulatan o sa Bible na ating binabasa, hindi lang siya nagbigay ng puwang para, amen, para po sa para mabawasan yung eksaktong pagkakakilala kung sino siya. O magkaroon ng, alam mo, less. Kung hindi, nagbigay po siya ng eksakto kung sino siya. At pinatunayan niya po ito. Amen? So ano po yung pangunahing katotohanan dito? O yung core truth na pag-uusapan natin ngayong gabi na dapat alam nating mga mananampalataya at naniniwala sa Kanya. Kasi alam niyo po marami na tayong mga pinag-aaralan. Pero ito is binabalik tayo ng Diyos sa foundation. Amen, na dapat kilala natin tong Diyos na to. Kilala natin yung Ama, yung bugtong na anak, amen, and even ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. So ano yung core truth? Ang core truth po, you cannot take His ethics and leave His identity. The ethics grow out of the identity. Separate them and you don't have a more accessible Jesus. You have a different one entirely. So dito sinasabi na hindi natin maaaring kunin yung mga aral, no? Naaral lang po tayo ng aral sa kung sino siya. Amen. Tapos tatalikuran natin yung pagkakakilanlan sa Kanya. Kaya mahalaga po na ang mga aral na nagmumula po sa pagkakakilala natin sa Panginoon na to, dito pinapahiwatig po sa bawat isa sa atin na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kasi pag pinaghiwalay mo yon, yung pag-aaral at pagkakakilala mo kung sino siya, amen, mahihirapan ka po na i-access yung Panginoon na yon, yung Jesus na yon. Kasi totoo na, believe it or not, marami po kayang gawin yung Jesus na yon. Amen? He is a lot of things po ng pagkakakilanlan. At iba-iba man yon, He is one. Amen? So, purihin ang Panginoon.
ano yung dapat nating i-establish. Amen? So sa dalawa pong point na nakaraan, sa pagiging a distinct God na pinag-aaralan natin that God is one, the Father, the Son, and the Spirit. They are co-equal, co-eternal, and without hierarchy. Okay? Wala silang mas mataas yung isa, yung pangalawa mas makapangyarihan na parang pyramid, katulad po ng sinasabi ko, no, na parang company. Amen? This is not business, mga kapatid. Kaya ang pagiging Kristiyano po, ano, wag natin tong gawing business. Amen? Iba ang spiritual at iba ang business. Amen? So, the Son was never created. Pinag-aralan din natin yon na ang Panginoong, ang Ama ay hindi, ang Diyos ay hindi kinreate. He was before all. Bago po kinreate ang lahat ng bagay, nandito na siya. At lahat ng bagay na yon ay nag-exist dahil sa Kanya. Amen? At yun ay napag-aralan natin from Genesis 1, John 1, and Nehemiah 1, and Colossians 1. Kung kung na ano po natin, na take down note natin, yung mga mga point or mga scripture na nagpapatotoo po sa mga ito. So, yung version po of Jesus Christ that exists in the world today, amen, katulad ng patotoo ni Nanay Selena kanina, no, na may mga tao na kilala siya pero sa iba't ibang kaparaanan. Some people po, amen, kinikilala siya bilang great moral teacher lang, but nothing more than a man, 'di ba? And yung iba po, he is a prophet, honored and respected, pero ang pagkakakilala nila is he is not divine. So some people, a created being, first and greatest of everything God's made. Alam nila yon, no? Yung iba, alam nila at naririnig nila na siya ay ang lumikha ng lahat ng bagay. But, parang wala siyang, he is less, but powerless siya para sa kanilang mga mata. Amen? Kaya marami po, maraming mga bagay na kilala ang Panginoon, pero hindi nila inaano yung tunay na katotohanan na kung sino siya. So, yung figure, yung ethics na sinasabi ko, yung pagkakakilanlan sa Kanya, can be separate, hindi po pwedeng i-separate natin yung identity niya sa entire ng lahat ng pagkakakilala natin sa Kanya. Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi kung lahat ng kinreate dito sa mundong ito, di ba, ay kinreate dahil sa Kanya at na-create dahil sa Kanya, He is not part ng creation. Creator siya. Hindi siya part ng creation sa mundong ito. Amen. Pero bahagi siya ng lahat ng ginawa sa mundong ito. Amen. Wala pong lumikha sa kanya. Wala siyang pinagmulan. Amen. Kaya nga po siya eternal eh. Walang hangganan. Amen. He is eternal God. Kaya yung buhay na binibigay din niya sa atin is eternal. At walang ibang way doon. Amen. Kundi ang Panginoong Jesus. So everyone sa atin, meron tayong version na nire-record natin para iset sa aside natin sa something na he actually said about himself. Pero ang katotohanan po, 'di ba? Meron talagang pagkakakilala ang Panginoon na ipinakilala at ginawa niya po para sa atin. Kaya samahan niyo po ako sa gabing ito na aralin natin. Aralin po natin yung katotohanan sa bawat salita po na ipinakilala ng Panginoon kung sino siya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So dito, pinapaunawa po sa atin, sa gabing ito, ipapaunawa sa atin ng Panginoon na siya po ay siya ay Diyos na dapat alam natin. Diyos na every one of us, kahit na marami po tayong version na kung sino siya sa buhay natin, dapat alam natin, alam niyo yung foundation ng katotohanan na nakarooted tayo doon na kahit ano pang marinig natin, kahit anong sabihin ng ibang tao, yung belief natin, pananampalataya natin sa Kanya po, dapat alam natin ang pagkakakilala natin sa Kanya. So number 1 point ko po ngayong gabi, He told us exactly who He was. Hindi niya po yun tinago. Amen? Hindi niya tinago sa bawat isa kung sino siya. 7 times po in Gospel ng John po, Jesus used the word I am to describe Himself. Not I am like.
Hindi niya po sinabing katulad siya. I am, sabi niya. Wala siyang hinalintulad. Amen? Wala siyang nirepresent na ikukumpara siya. Kumbaga, wala siyang rival, mga kapatid. Wala siyang rival. Wala kang bagay na pwedeng ilultulad o ikumpara sa Diyos na to dahil kakaiba siya. Ang sabi niya po, I am. Siya yun. So yung 7 I am na statement na pinag-aralan din natin, I believe na ituro ko din po ito sa pagtuturo sa daily devotion, yung series ng I am. Yung 7 statement ng I am. So sabi niya, si Jesus Christ sa John 6:35, I am the bread of life. Amen? Hindi niya dinescribe yung sarili niya na katulad lang siya. Sinasabi niya mismo na siya ang tinapay ng buhay. Amen? Malinaw po yun. Hindi niya nirepresent ang tinapay, pero sinasabi niya, I am the bread of life. Sabi po yan sa John 6:35. Pinakilala niya din yung sarili niya sa John 8:12. John 8:12, ano pong sabi niya? Yung second I am. I am the light of the world. Amen? Siya po ang ilaw ng mundong ito. Yung third I am po, John 10:9, I am the gate. Amen? Siya po yung gate. So, purihin ang Panginoon. At sabi niya rin po, sa pang-apat na I am the good shepherd sa John 10:11. Amen? And then, sinabi niya po, sa John 11:25, I am the resurrection and the life. Malinaw po yun, I am. And then, sabi niya po sa John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. John 14:6 po. And pang-pitong I am po, sabi niya po sa John 15, verse 5, I am the vine. Amen? So, each one po, kinlaim niya about his nature, mga kapatid. His nature and his function. Hindi niya po pinoint yung sarili niya sa someone else, kundi inako niya na siya yun. He is not offering the path, mga kapatid, hindi niya po ino-offer yung path o yung daan towards something na greater. Ang sinasabi niya sa bawat isa sa atin, I am the things itself. Ako yon. Amen? Ako yon, sabi niya. Ako ay si ako, sabi sa Tagalog. Amen? So, yung pang-8 po na I am, amen, sabi niya sa John 8:58, very truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, ito po'y pang-8 na I am, sabi niya. Bago pa pinanganak si Abraham, ako ay si ako. Amen? So, si Abraham po, he lived approximately 2,000 years ago before Jesus. Amen? Bago po si Jesus tumayo doon sa room na yon. Si Jesus, hindi niya po lang to sinasabi, before Abraham was born, I was, sabi niya. Hindi niya lang to sinasabi ng ganon. Sinasabi niya na, I am. Amen? So, malinaw po, mga kapatid, na ipinapahayag ng Panginoon sa atin dito na He is the present tense and eternal tense. Walang katapusan. Hindi niya sinasabi na from, 'di ba? Kasi gaano nakalipas 'yon, 'di ba? Nag-aaral po tayo ng ng nakaraan, nakalipas, kasalukuyan sa pag-aaral natin sa eskwelahan. So dito rin po ipinapaunawa ng Panginoon kung nabubuhay pa noong nakalipas si Abraham ng 2,000 years ago, hindi niya sinabing I was. Sabi niya pa rin I am. Present pa rin siya. Siya pa rin 'yon. Hindi yun nababago. Ako pa rin 'yon. Ako ay si ako. Kahit na sinabi niya to sa Exodus, di ba? So this is the direct echo po ng Exodus 3:14. Kung saan ang Panginoon po ni-reveal niya yung name niya kay Moises doon sa burning bush. Amen? Nung nagpakilala siya, tinanong niya, kung alam niyo po yung kwento, tinanong siya ni Moises, ano ipapakilala ko? Sino, anong pangalan mo? Di ba? Ang sagot niya po doon, I am who I am. So, ibig sabihin, ito yung distinct God. Amen? Na marami siyang pangalan,
pero nagpa-function siya, 'di ba, sa pagiging Panginoon kung sino siya. Napaka-sacred po ng identification ng Yahweh in all scripture. The most sacred self-identification of Yahweh in all scripture. Amen? So sabi sa John 8:59 po, at this, they pick up stone to stone him. But Jesus hid himself. Tinago niya daw po yung sarili niya. Slipping away from the temple grounds. So dito makikita natin na offend sila. Alam niyo, ano po, na-offend sila dito nung panahon na yun. Kaya yung pagre-respond nila, ni-recognize nila si Jesus as blasphemy. A man claiming to be God. Sabi po doon, ano. So dito, di ba, yung ibang tao po noon, nakilala nila si Jesus, pero sa ibang katangian, sa ibang nature, sa ibang pagkakakilanlan. Kaya, doon sa middle ground po, amen, sabi dito, there is no middle ground. Amen? A good teacher does not say I am the way Jesus said it. Kapag ikaw, ano po, ay isang guro, 'di ba? Wala po itong ano, hindi ito katulad ng sinasabi ni Jesus na may part lang siya na mabuti siya o magaling siya. Amen? Hindi niya sinasabi 'yon. Siya ay a good teacher. Sinasabi niya, dinadirect niya 'yon, kino-confront niya 'yon, 'di ba? Ipinapahayag niya 'yon na I am. Amen? At yung hindi po siya propeta na kine-claim niya lang na nag-exist siya before Abraham. O can create, 'di ba? Being cannot be Yahweh. Hindi ganon yung pagkakakilala po. Kaya yung mga nasa middle ground, ganun lang yung pagkakakilala nila sa Panginoon. Amen? Kaya nga, di ba, yung mga Muslim, hindi sila maniwala na si Jesus ay Panginoon. And bakit, mga kapatid? Why? Yung I am na to is matter to you and to me sa everyday life natin. Amen? Kasi gusto pong ipahayag sa atin ng Panginoong Jesus na hindi niya lang to kine-claim para tawagin natin siyang Diyos. Amen? He claimed to be specific. Napaka-specific ng Panginoon na kailangan nating malaman yung mga bagay na to kasi alam niyo kung sino nangangailangan ng mga bagay na to? Ikaw at ako. Amen? Kaya niya pinapakilala yung sarili niya para malaman mo at para malaman ko, yung Diyos na sinasamba natin, specific siyang nagpapakilala personally sa'yo at sa akin. Kasi ikaw yung magugutom, kapatid, hindi ang Panginoon. Kaya kapag ikaw ay hungry for something, 'di ba? Isasatisfy ka. Isasatisfy ka ng Panginoong ito kasi sinabi niya na I am the bread of life. Amen? Hindi rin po mawawala ang Diyos, pero pwede kang mawala. So, sinong nangangailangan? Amen? Minsan nasa darkness ka. Sino nangangailangan ng liwanag? Ikaw. Pero pag hindi mo siya kilala, mawawala ka. You cannot find a way. You will be lost. Kaya nga kapag nawawala ka at you cannot find a way, sinasabi ni Jesus sa'yo, I am the light of the world. Amen? Dahil kailangan mo to at kailangan ko to. When you feel there is no way through, kung wala kang pintuan na papasukan at nawawala ka dahil lahat ng pintuan sarado para sa'yo. Sa mundong ito, pakiramdam mo unfair lahat ng bagay. Lahat parang pakiramdam mo sarado. Kapatid, sinasabi ni Lord sa'yo, ni Lord Jesus mismo ang nagpapakilala sa'yo, anak, I am the gate. Amen? At kung merong pintuang tamang pintuan na pasukin mo, yung pintuan at gate na ginawa ni Jesus, na siya mismo yung gate na yon, I am the gate. And when you feel abandoned, at feeling mo wala nang nagmamalasakit sa'yo, kapatid, kailangan mo tong marinig. Kasi itong Jesus na to, yung distinct Jesus na to, nagpapakilala rin siya sa'yo directly that I am the good shepherd. Amen? He care about you. He is a good shepherd. Amen? Minsan pa, when you are staring at loss and wondering if anything survived it. Amen?
Yung parang pakiramdam mo wala ng buhay sa lahat ng bagay, no? Lahat failure, lahat bigo, lahat patay. Amen? Wala ng restoration. Lahat delay na. Amen? Nagpapakilala po ang Panginoong Jesus, I am the resurrection, anak, and the life. So ano yung napakahalaga doon? Lumapit tayo kay Jesus. Kilalanin natin yung distinct Lord Jesus na to. When you need a path, a truth, and a reason to keep going, mga kapatid, kung wala ka ng dahilan para gawin ang lahat ng ito. Dahil kung tumitingin ka sa mundong ito at hindi mo makita yung daan, yung katotohanan at reason para magpatuloy, sinasabi niya sa atin, I am the way, anak, the truth, and the life. Kung hindi ka dadaan sa akin, wala kang ibang dadaanan na makakakita ka pa ng buhay, ng daan at katotohanan. He is the only way, mga kapatid, kaya hindi ka pwedeng maligaw. Amen? And when you feel disconnected, at kung feel mo is unfruitful ka, hindi ka nagbubunga katulad ng pinag-aralan nating kagabi, kasi baka mali yung pinagkukunan mo. Baka mali yung source mo, kapatid, at disconnect ka sa Panginoon. Pinapakilala ko po ngayong gabing ito at pinapaalala sa atin, I am the vine, sabi niya po. Amen? Hindi niya pinopoint dito yung sistema. Hindi niya pinopoint dito yung offering ng philosophy, mga kapatid. Hindi niya lang to basta sinasabi. Na kung ano man ang kulang sa'yo ngayong oras na to, I am that, sabi niya. I am that. Amen? Kaya nga, and before you were even born, bago ka pa pinanganak, He already was. Andun na siya. Amen? Bago ka pa, last time na napag-aralan natin, nasa womb ka pa lang, alam niya na yung purpose mo kung bakit ka nilikha. Amen? Hindi to basta science. Hindi to basta philosophy, kwento, kultura. Hindi lang to basta history, mga kapatid. Until the present po, dapat alam natin to. Kasi totoong magkukulang ang ating buhay kung di natin kilala kung sino yung I am na yon. Point 2 po. He did what no teacher, prophet, or created being has ever done. Ginawa niya, hindi lang yung pagiging guro, pagiging propeta, o paglikha sa lahat ng bagay na ginawa niya. At hindi lahat ng tao nag-a-agree. Amen? Na nangyari nga po ang crucifixion and after nun nabuhay ang ating Panginoon. Kaya nga yung some tradition, they teach that Jesus did not actually die on the cross. Walang naganap na crucifixion. Sinasabi lang nila na illusion ito. Yung someone else die in his place, hindi po sila naniniwala doon. That God intervened before death could occur. Hindi nila pinaniniwalaan yun. And some tradition, nag-a-appear po that He died but not on a cross. Hindi daw po sa krus. Pero nakita natin, yung instrument po ng pagkamatay ng Panginoon, hallelujah, na sinasabi nila na hindi tama, not a cross. Na sinasabi nila yung cross daw is simbolo po ng mga pagan na inadapt po ng mga church ngayon. Na yung cross daw, ginagamit lang natin to worship para nagiging form po to ng idolatry natin. And some tradition, ina-affirm po nila that He died, but they deny that He rose bodily. Na yung physical body niya was disposed of. That the resurrection was spiritual, not physical. Amen? Na yung resurrection daw, spiritual daw yon, hindi physical. That the appearance afterward were temporary materialization, not the actual risen body. Amen? Kasi, if any one of these po ay hindi totoo,
everything changes. Kung ang paniniwala mo is ganun din sa katulad ng paniniwala sa mga tao na 'to, kung ikaw yung someone na 'to na hindi ka naniniwala sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon, marami pong history na nakatala. Kaya nag-aaral din ng theology ng mga nangyari po ano, ng mga history. Yung ancient na nangyari noon is may mga patotoo din po at may mga saksi din. Amen? Na nakakita po sa pagkabuhay ng Panginoon. Kaya napakahalaga po nito, no? Kasi kapag hindi ganito ang paniniwala natin, mababago din po yung ating, alam niyo yung doctrine or yung belief mo na pinaniniwalaan mo na tinatayuan mong foundation, mababago din yon pag hindi ganito. Ang pag ganun po ang pagtingin mo rin na hindi totoo yung kanyang pagkamatay, na ilusyon lang ito ng mga tao, 'di ba? It can change. At kung ito rin yung ipapahayag mo sa ibang tao, mababago po yung katotohanan. If he didn't die, there was no sacrifice. Kung hindi namatay ang Panginoon natin, wala po tayong sacrifice. Kung hindi siya sa cross at pakiramdam natin, symbolize lang ng pagiging pagan, yung ginawa niya sa cross na yon ng Calvary. Ang church po, hindi po ito mabibuild, 'di ba, sa katotohanan, kundi puro lang sa kasinungalingan. If he didn't rise bodily, kung hindi po siya nabuhay, there was no victory over death. Hindi natin masasabi na may victory tayo over death. So yung entire na kine-claim po of orthodox ng Christianity na tinatayuan natin ngayon, amen, lahat yan babagsak. Ngayon din, amen, kung ganun po ang ating paniniwala. Wala pala tayong pundasyon. Wala pala tayong ini-stand up na mga Kristiyano kung lahat yon ay hindi totoo. Amen? So, tulungan nyo nga po ako. Pabasa nga po sa 1 Corinthians 15, verse 3 hanggang 8 po. 1 Corinthians 15 po, verse 3 hanggang 8. Basahin ko po sa English. For what I received, I pass on to you. As of first importance that Christ died for our sin according to the scripture, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scripture, that he appeared to Cephas and then the 12. After that, he appeared more than 500 of the brothers and sisters the same time, more than of whom are still living. Last of all, he appeared to me also. Pabasa nga po sa Tagalog. 1 Corinthians 15, 3 hanggang 8 po. Amen po. Sige po, Sis Joy. Sige po. 1 Corinthians 15 po, no? 3 hanggang 8. Sapagkat ibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo, namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro, at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon-tipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang sa ngayon. Subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa atin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Maraming salamat po sa pagbasa ng kanyang salita. Amen po. Amen. So nakita po natin, alam niyo po, minsan, ang dito sa mundo natin, 2 testigo nga lang pwede na po eh. 'Di ba? Pwede mo nang iharap. Pwede na makapagpatotoo.
Pero dito talagang pinipigilan nila, no? Kahit meron ng 500 po na brother and sister natin na same time ng panahon na yon na nakakita po kay Jesus Christ. So this is Paul. Si Paul po is a trained Jewish scholar. Na po hindi siya basta-basta sasabihin mo walang pinag-aralan, 'di ba? Or ano lang nadampot mo lang sa kanto para siya po ay scholar. Nag-aral po siya ng Jewish scholar. Amen. Minsan siyang na-hunted at na-imprison po sa pagiging Christian niya. Hindi siya basta po bias. Amen. Mga kapatid, hindi po ito bias. Amen. Or naging witness lang siya para magkaroon ng favor ni Jesus. Ito po yung isang tao na naka-encounter kay Jesus and he transformed. 'Di ba? Sa isang Christ na kinikilala natin dito. Ano po, at nakasulat din po dito na yung 500 na eyewitness are still alive. Sabi po sa 1 Corinthians na binasa natin. Amen? Na nagsasabi din po ng mga sinasabi niya. Hindi po ito legend lang or hindi ito alamat. This is verify po, no? Na-verify po ito, historical at kinlaim made by a hostile witness. Marami pong nag-host, maraming nagpatotoo that God is, nabuhay po siya, nag-resurrect siya after life. On bodily resurrection. Amen? Kaya the Bible is the truth. Ito is the breath of God. Ano? Lahat daw po dito ng sinulat, 'di ba? Sinabi din naman sa Bible, even yung period, mga kapatid. Amen? Lahat ng sinulat dito hininga ng Panginoon. May ginamit na vessel, iba't ibang tao ang sumulat ng book na to, ng 66 book na to. Pero ito ang katotohanan. Sabi po sa Luke 24:39, touch me and see. A ghost that not have flesh and the bone as you see I have. Amen? So sinasabi niya dito, ano, hawakan mo ko at nang makita mo. Kasi ang multo, 'di ba, walang laman at walang buto. Luke 24:39 po, basahin niyo na lang sa Tagalog. Katulad ng nakikita mo, sabi niya. Amen? So yun po yung pinapaunawa ng Panginoon. Amen? At patotoo na siya ay nabuhay po, namatay at nabuhay muli. Sa Luke 24:39. John 20:27, sabi po, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put into my side. Stop doubting and believe. Sabi po ng Panginoon kay Thomas to. Amen? So dito po, this is not a spirit appearance. Yes, God is a spirit po. But itong pagkakataon na to, it is not a spirit appearance. Hindi po ito material lang na temporary nung panahon na sasabing materialization lang ang sinasabi po ng ibang tao sa pagkakakilala natin sa Panginoong ito. This is the same body, mga kapatid. Same body na sinugatan nila, same body na tumayo sa room ng mga disciple. Amen? Ito po yung isang guro na nag-iwan ng wisdom sa bawat isa sa atin. Propeta na nag-iwan ng salita. Jesus is the highest prophet po na nag-iwan ng word sa atin. Amen? Hindi lang siya basta created being na iniwan na lang sa tomb, sa libingan na yon. Amen? Hindi po. Si Jesus ang nang-iwan sa libingan na yon dahil hindi siya para sa libingan. Hindi siya para sa kamatayan, mga kapatid. At dapat alam natin yon. Ikaw at ako, pinapaunawa sa atin ng Panginoon na dapat, anak, alam mo yon. Hindi ka mananatiling patay dahil sa akin may buhay at ako ang daan nun. Amen? Kaya iwan natin yung mga patay na mga sitwasyon. Amen? Yung mga saradong pintuan natin, ilapit natin sa Panginoon para bigyan niya ng buhay. Even ang buhay natin o buhay o kaligtasan ng pamilya natin. At even sa'yo. Kung pakiramdam mo, amen? Nagpapakilala siya sa'yo, anak, na kung kinikilala mo ako at hindi ka nagda-doubt sa akin, sabi niya sa 1 Corinthians 15:17, mga kapatid. And if Christ has not been raised,
your faith is fertile. You are still in your sin. Basahin po natin sa Tagalog. Ano po? 1 Corinthians 15:17. Pahanap nga po, Ate Meds. 1 Corinthians po, 15:17. Para sa Tagalog po. Amen. 1 Corinthians 15:17. Ang sabi po dito, ayan, ang sabi po dito ay, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Amen po. Amen. Amen. But he was raised, mga kapatid. Okay? So, yun yung malaking katotohanan. Pero nabuhay siya eh. Sabi dito, kung hindi siya nabuhay, tayo nasa kasalanan pa rin. But he was raised. Nabuhay po siya. Which means, yung faith natin hindi pwedeng mabaliwala. Amen? Which means, lahat ng kine-claim natin that he made about him, mga kapatid, is nakatayo hanggang ngayon. Kaya why the resurrection matter to your everyday life, mga kapatid? Bakit mahalaga to? Kasi it is our life. Ito yung maghaharap sa atin. Ito yung foundation natin kung bakit tayo nakatayo. Jesus is not gone. Amen? He is not memory to honor. Hindi po katulad ng mga pag-araw na ng mga bayani, i-honor natin yung mga bayani. Hindi po. Until now, dapat natatanggap niya yung honoring na yun. He is not philosophy na dapat nating ipalo. Anak po siya ng Diyos. Bugtong na anak na nagligtas ng buhay mo, nagpatawad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi po siya filosofiya. He is not a moral example to imitate from a distance. Hindi po. He is alive. He is alive. Kaya nga, kapag nagpe-pray tayo, you're not speaking to historic figure. Kapag nagpe-pray tayo, you're not speaking to the patay na Diyos, kundi the risen Son of God. Active at present siya until now, mga kapatid. He is God ng past, future, and present until ngayon. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya if your situation, feeling mo imposible, at feeling mo wala ka ng pag-asa, dahil sa mga tinuturo ng mga dead teachers, hindi po. Because you are standing in the power of the one who walked out the tomb. Hindi ka patay. Hindi siya teacher na namatay. Amen? Lumabas siya doon sa libingan at ganun ka rin. Same na Holy Spirit na bumuhay sa'yo, sabi. Amen? Same na Holy Spirit din po na nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Ng pagiging anak mo. Kaya when you face something na alam mo hindi ka na makasurvive on your own, you are not alone. Nagpapakilala siya ngayon sa'yo. A distinct Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Amen? Kung akala mo wala ka ng kakampi, may mga worst na bagay na nangyayari sa buhay mo, as your human being, kapatid, He is not dead. He is not dead. Our God is not dead. Because death could not hold Him. Hindi siya kayang anuhin. Amen? Sa lahat ng Diyos, ito po yung Diyos natin buhay. Nang ibig sabihin, if death could not hold Him, amen? Hindi pwede pong pigilan ang final word ng Panginoon sa atin. Even sa'yo either, mga kapatid. Kahit pa sabihin ng mga ibang tao na wala ka ng pag-asa, hindi po. They are not the final word. God is the final word. Amen? So sa susunod po na pagtatagpo natin, next time, kaya hindi po madaling ipakilala ng isang pasadahan lang po ang ating Panginoon. He is a distinct God. Ang hirap niyang i-describe. Kahit pa sa maraming salita, mga kapatid, walang tamang isang salita lang sa amazing God na to.
Kaya po may part 1 ako, may part 2 pa, may part 3 pa mga kapatid. Hindi po madaling ipakilala yung anak ng Diyos. Amen? Pero pinapakilala niya po yung sarili niya. Sa'yo at sa akin ngayon. Naalalahanin mo to kung sino ka. At kung sino siya sa'yo. Amen? Amen? Hindi lang niya to ginawa para maging history lang siya. Kundi maging way mo to. Only way. Ano man ang opinion ng ibang tao, it is the truth na pwede mong daanan. I am the truth. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano ang katotohanan na pinapaniwalaan mo ngayon, kapatid? Kaya kung hindi mo pa puli sinosurrender yung buhay mo kay Jesus Christ, amen? Sa kabila ng pagkakakilala sa lahat ng history, sa katotohanan na nilalahad ng libro o ng Bible po na binabasa natin, na hininga ng Panginoong Diyos. Maniwala po tayo. Amen? Na hindi lang natin hinahawakan yung smaller version ng Diyos na to, mga kapatid. Nasa part 1 pa lang po ako ng distinct Jesus na to. Hindi madaling i-carry. Amen? Yung Diyos na to, na lahat ng bagay kinreate sa mundong ito na hindi hiwalay sa Kanya. At gusto ng Panginoon na magpakilala sa'yo. At gusto niyang buhayin yung mga bagay na hindi mo mamit ngayon. Amen? Gusto kang katagpuin ng mensaheng ito, mga kapatid. A distinct Jesus. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, amang na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapakilala mo kung sino ka. Sa pagpapatunay at pagpatotoo mo, Panginoon, na hindi ka lang dapat namin kilala sa pangalan. Dapat kasama at kalakip ang identity mo sa kung sino ka. Dahil ikaw ay ikaw. Lord, salamat. Salamat sa gabing ito na muli mong pinapaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ay totoong Diyos, buhay, tapat sa mga pangako mo, Panginoon. At kung ano ang katawan mo, Panginoon ko, na nabuhay mula sa libingan, Panginoon, kung saan kanila dinibing noon at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay muli. Kasama din ang katawan na yun na inakyat mo sa langit. At inaantay namin sa panahong ito. Sa second coming mo, nababalik ka. Nababalikan mo kami. Kung paano nangako ka sa mga disipulo mo noon. Babalik ka rin sa amin. Dahil ikaw yun. Dahil ikaw ang nangako na yun, hindi ka magsisinungaling. Dahil sa iyo may assurance kami, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagbabago ng buhay namin, Panginoon, na hindi mo lang binibigay yung informasyon, Panginoon, sa amin. Kundi mas lalo mong pinapatatag na hindi kami nagkabaling sumbahin ka. Na hindi kami nagkamali na i-acknowledge ka, Panginoon. Na hindi kami nagkamali, Panginoon, na lumapit sa iyo, manalangin sa iyo, magpasalamat sa iyo. Humingling at humingi ng kagalingan sa iyo. Dahil yun yung mga ginawa mo kung bakit ka nabuhay dito sa mundong ito. Kung bakit mo inalay yung buhay mo. Kung bakit ka namatay para sa kasalanan namin. Para maligtas sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon ko, maraming salamat. Salamat dahil ikaw ay ikaw. Salamat, Ama ko. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, Panginoon. Patuloy malakob ng presensya mo ang buhay ni Ate Mets, ni Ate Joy, nila Kuya, nila Ashley, Panginoon, at ng kanyang buong pamilya, ni Nanay Selena, ni Ate Billie Jean, ni Ate Vina, Panginoon, ni Kuya James, ni Nanay Andrea, Brother Fred, si Ate Kelly, si Ate Kat, si Ate Therese, si Ate Ann, si Kuya Lindon, Panginoon, si Pastor Michael, si Pabrin, Panginoon, and even ang iyong lingkod. Panginoon, marami pong salamat. Wala kaming ibang magiging mukhang bibig sa buhay namin kasi the more ka nagpapakilala sa amin, Lord,
The more namin nakikita, Panginoon, na Lord, yung kapanawagan mo sa bawat isa sa amin na magawa namin yung aming divine calling, divine assignment, Panginoon. Dahil may nakalaan ka na divine place para sa amin. That you are the divine God. Salamat, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na tumutulong at gumagabay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na patuloy pang mag-intercede, Panginoon. Na magamit ang aming buhay na maging kagamit-gamit sa iyo sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu na iniwan mo sa bawat isa sa amin. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Ama ko, madatnan mo nawa kami nagtatapat sa iyo at naglilingkod sa iyo. Purihin ka, Ama, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.